Ayan, so eto nga po yung nangyari. Etong si Binoy, mga kababayan ko, eto pong si Robin, ba nag-uurumentado na naman. Nag-uurumentado na naman. Oh, pa-like and share po ha. 298 tayo rito, 14 lang ang likes natin. Libre lamang po ang likes. Ano ba yan? Mga puro DDS ba yan? Puro DDS ba kayo dyan? Ha? Comment and like, share po mga kababayan. Libre po yan, walang bayad. Okay? Oh. 326 million viewers, shoutout. So, eto nga, mga kababayan, papakita natin sa inyo na kung saan, Diyos ko, oo, gusto na naman manapak. Gusto na naman po manapak. Ni Robin Padilla, mga kababayan. Ito talaga mga war freak ito no? Mga war freak. Ito po wait lang, hinahanap ko lang. Asan na ba yun? Loko to Hanap ko lang yung video, mga kababayan ko, ha? Asan ba yun? Yung kay Binoy. Ito. Ayan. Ito. Wait sa akin. Naman po sila pupunta sa Blue Ribbon. Pupunta din sila. Pupunta lang po sa opisina ko, sir. May ka-clarify lang kasi ako. Kasi sir, parang may tinitignan tinititigan niya. Hindi po. Aba, sir. O sa akin. Diba? Hinarang siya, mga kababayan ko. Hinarang si Binoy ng Sergeant at Arms ng Senado. Ngayon, si Binoy, parang na bad trip, mga kababayan ko. Bad trip siya, bad trip bad trip pa tao. Atapang nga tao, bad trip pa tao. Bakit po na bad trip? Feeling niya, mga kababayan, tinutulak siya ng Sergeant at Arms. Diba? Akala niya, tinutulak siya palabas. Kaya nagsabi siya na yung mga 18 ex-Marines, pupunta raw di umano saan po sa Blue Ribbon Committee. Yun yung pamamaalam yun yung mismo sabi ni Binoy. Pupunta daw, a-attend daw. Dederecho lang daw sila saan po? Doon sa office ni Robin Padilla. Kahit kailan talaga to si Binoy kahit kailan talaga. Nakakatawa ang estilo, mga kababayan. Kasi bakit po? Laging may palusot. Ganyan din yung ginawa niya kay Bato. Tapos anong ginawa nila? Pinatakas si Bato, kasama siya. Ganun din ang ginagawa niya ngayon dito sa 18 ex-Marines, hinarang po niya. Bakit? Para dumiretso po doon sa kwarto niya, opisina niya. Ano pong ginawa doon sa opisina niya? As usual, mga kababayan, nagpa-press con. Nag-live streaming. Di mga gago. Good afternoon sa lahat po dyan. Ayan. Good afternoon, Sir Pikwa. Ayan. Salamat po, salamat. Diba? Yun ba ay tamang quorum? Diba? In-invite po sila ng matino doon sa Blue Ribbon Committee. Nino po? Ni Senator Erwin Tulfo. Instead na dumiretso, mga kababayan ko, kasi papapasukin sila So ang ginawa nila, instead na dumiretso dun sa Blue Ribbon Committee, dumiretso po dun sa opisina ni Robin. At doon po sila nagsalaysay. Kaya nga lumalabas, mga kababayan, itong 18 ex-Marines na ito. Kaya nakakasuhan sila. Alam nyo bang patong-patong na kaso niyan? Diba? Alam nyo po ba kung bakit patong-patong kaso na nila? Kasi nga, lahat po ng sinasabi nila hindi naka-under oath. Wala pong ebidensyang inilalatag. Doon nagkakaroon po ng komplikasyon itong mga 18 ex-Marines 18 ex-Marines.
Oh. Ang lumalabas kaya sila nakakasuhan ng cyber libel, mga kababayan. Bakit po? Dahil nga po sa patuloy nilang pagdawit sa kung kani-kaninong pangalan na walang resibo. O, 'di ba tanga? Hmm. Kasi wala na sila mga kababayan, real talk ito wala na po silang magagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi nga sukol na sila. Ang gagawin na lang talaga nila manggulo. 'Di ba? Hindi sila naging succeed. Saan po? Doon kay SP nila, SP Cayetano nila. Oh. Ang naging successful lang na lakad nila or agenda nila nung pinatakas si Bato. Oh. Yun lamang po ang succeed nila. Oh. Kaya nga po nagtataka yung taong bayan saan humuhugot ng kapal ng muka itong 18 ex-Marines na ito. 'Di ba, mga kababayan ko? O kahit kayo diyan mapapaano kayo, 'di ba? Mapapaanong kayo. Oo nga no. Tama nga si Birador Pico Bakit nga ba tad ng kaso ng cyber libel itong 18 ex-Marines na to, testigo ito. Kung testigo ka mga kababayan, alalahanin niyo kung testigo kayo, no? At kinikilala kayo ng Senado or ng Blue Ribbon Committee or ng Ombudsman or kahit na pinakamataas, no? Sa Supreme Court, kinikilala kayo na na legal kayo at dumaan kayo sa tamang proseso, hindi po kayo makakasuhan. Mababasura yung ikakaso sa inyo. Dahil bakit? Lalabas kayong star witness. Ang kaso nga mga kababayan, ito pong sila Robin, itong Duterte Black na ito, tarantado Balasubas mga kababayan. Masyado nilang binabalasubas itong Senado, 'di ba? Do you agree mga kababayan? Shout out po sa lahat ng nandiyan pa-like and share po mga kababayan ko. Do you agree mga kababayan? Na binabalasubas na talaga tayo nitong mga no wonder maraming nagagalit na taong bayan na sumusugod sa Senado, no? Hindi po sa mga Duterte or yung mga nauuto ng Duterte, hindi po 'yon. Yung mga taong bayan, especially sumugod doon yung mga mga tawag dito, taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Kasi bakit po? Kaya sila napasugod doon mga kababayan dahil nga nagkakatarantaduhan sa Senado. Pati ang impeachment nagdedelikado. Kaya anong ginawa ni Senator Win Gatchalian? Umpisahan na natin 'to. Di ba? Yaan ang inano na ni Senator Win. Umpisahan na ito. Di ba? Kasi ang katwiran na lagi ng mga Duterte Black, pinupolitika sila. Saan ka nakakita ng politika na may ebidensya? Diba? Sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga lagi sa live ko mga kababayan, tatayo ako kay Sara Duterte. Ipagtatanggol ko si Sara Duterte kung walang ebidensya. Totoo, di ba? Sinabi ko yan. Ilang beses ko na sinabi yan. Bakit ko hindi pagtatanggol yung tao or yung tawag dito, Vice President kung hindi naman si Raulo at lahat ng inaakusa laban sa kanya walang sapat na ebidensya or walang nailatag na ebidensya. Kaso nga malala eto nga kasi mga kababayan. Si Sara Duterte ipinahiya po ng COA. Di ba? Real talk. Pinahiya ng COA. Unang-una, bakit? Ang dami niyang sinumite ng OBP na walang mga resibo.
yung mga resibo na isinumite ni Sara Duterte ng kanyang team, baklaran. Puta, natatawa kasi ako mga kababayan. OBP ka, Office of the Vice President. Bibili ka ng laptop, walang OR. Walang OR, acknowledgement lang. Hindi, real talk. Kayo, yung may mga negosyo rito, sa tingin nyo, wala bang hocus-pocus ang acknowledgement? Tapos nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Sa laptop. Ganun katindi. Tapos yung ibang resibo, mga kababayan, yung ibang resibo, ano lang, tawag dito, sulat kamay lang. Kailangan po sa sa pag-o-audit, mga kababayan, tinatanggap diyan OR. OR. Original receipt, mga kababayan ko. Doon pa lang napahiya na siya. 'Di ba? So sa makatuwid, mga kababayan, pag kinampihan natin, magmumukha tayong engot. Magmumukha tayong mangmang. Ako, mga kababayan, nagli-liquidate ako eh. Trabaho ko yan dati eh. Liquidation, trabaho ko yan. Kaya alam ko na hindi tinatanggap ang acknowledgement receipt. For example, anong company yung binilan mo? Pwede kang mag-request po ng OR doon. With the attachment of acknowledgement receipt. Ginagamit lang ang acknowledgement receipt, mga kababayan, pag walang OR. Okay? Naubusan sila, for example. Pero, pagka nagka-availability na sila ng OR, yan, pwede mong i-request yan. Ang kaso, ito si Sara Lustay, mga kababayan, walang isinumite. Kaya ang tendency, mga kababayan, lahat ng binili niya hanggang dun sa 5 bus. Hanggang dun sa 5 bus. Na libre sakay niya. Na overpriced, mga kababayan, pinababalik po ng COA. Bakit po? Kasi nga, invalido lahat ng pinasa nila sa COA. Eto pa malala, mga kababayan. Eto malala. Mungkatin nyo, pagdating sa mga supporter ni Sara Duterte, COA ang sinungaling. Di ba? Ganun kalala. Ganun kasi sila kabobo, mga kababayan. Yung sisisihin nila, yung COA mismo. Maipagtatanggol mo ba yan? Bilang isang vlogger, bilang isang mamamayan, bilang isang content creator, nakakahiya ka pag pinagtanggol mo yan. Diba? Nakakahiya ka. Eto pa, isa pa, pangalawa, na sobrang kahihiyan, no? Kapag pinagtanggol mo si Sara Duterte. Para mo na rin sinabing sinungaling ang AMLAC. Diba? Yun sa AMLAC na sinasabi ng AMLAC na merong 6.7 billion pesos na pumasok sa bank account ng mag-asawa. Kaso hindi ipinasa sa kanyang salin. Hindi ipinasok sa kanyang salin. Ganun kalupit. Ipagtatanggol mo yung ganyan? Maipagtatanggol mo ba yan? Di ba ang hirap ipagtanggol, mga kababayan? Ilabas na natin yung tama niya sa utak.
kahit na ilabas din yung tama niya sa utak, sige, kababayan ko. Oo, may hirapan kang ipagtanggol. Diba? Ganun po kalupit ito. Ganun katindi. Ganun kakurakot. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,